Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po si Security Guard on board the ship. Nandito po tayo ngayon sa Santa Barbara, California. Shore party kami, ibig sabihin tendering kami ngayon at dito kami sa shore naka-duty. So talking about the how to apply, how to start application for security guard on board the ship, no? Yan po ang karamihan, laging maraming nagtatanong po sa akin. Una po sa lahat, kailangan po qualified po kayo bago kayo matanggap sa isang agency dyan sa atin, manning agency, no, na kumukuha ng security guard, passenger ship. Unang-una po, dapat po meron po kayong experience ng security guard at least 2 years or more than 5 years is good enough, no? Mapa-military po yun, mapa-police, mapa-ordinaryo, 2 years course, anong kurso man kayo, basta may experience po kayo ng security guard dyan sa atin. So mas maganda, no, kung meron din po kayong experience ng X-ray machine operation or operator, katulad nung sa mga airports, sa mga hotels, dyan sa MRT, LRT, meron po dyan eh. Yung iba po, mga police at saka military, nag-experience po muna yan. Mga nag-retired na, no? Nag-experience po muna yan at least 2 years. Kumukuha lang po sila ng training ng X-ray machine. Nakakapasa at nakukuha. Pero napakahirap po nun, napaka risky. Kasi once na na-interview kayo ng principal, panibagong application na naman yun pag na-reject kayo. So yung iba nagte-training, nag-experience, so pinagtitiisan nila yung mga ilang taon. Worth it naman kapag nag-apply na po kayo sa isang agency, qualified kayo pag meron po kayong mga training na katulad niya ng X-ray machine operation. So meron po dyan, no, kung gusto nyo pong mag-training, meron po dyan sa atin, marami dyan sa Magsaysay, sa ABSEC, sa ASEC. Marami po dyan na pwede nyo pong pagtrainingan ng X-ray machine operation kung wala pa po kayo. Kung wala naman, kung gusto nyo pong mag-try, pwede naman po kayo mag-try. So dapat po 2 years, no, experience ng security guard. At least ang height sa lalaki at least 5'4". Hindi naman sila mahigpit sa height eh. Sa babae 5'2", okay na. Meron pa nga yatang 5 flat eh. Hindi sila masyadong mahigpit sa height. At sa age hanggang 40 to 45, pwede pa, kaya pang maipasok o tanggapin ng isang principal. So ang ihahanda nyo lang po muna, resume lang po muna, i-attach nyo doon yung mga training nyo bilang isang security guard, training nyo sa X-ray machine, lahat ng mga training na meron kayo dyan sa pagiging isang security guard, i-attach nyo po yun. Kung maaari po makahingi kayo ng employment of certificate sa pinapasukan nyo, mas maganda. Then yun lang po, yung basic requirements lang po, yung NBI, barangay clearance, yung mga basic dapat meron po kayo nyan. So ganun po ang gawin nyo, no? Then saka na po yung passport at saka Seaman's book. Kung meron naman po kayong passport, Seaman's book, maganda. Pero kung wala naman, kahit hindi na po muna, para hindi po kayo gumastos ng pera. Sa pag-apply naman, pamasahe lang, resume, tsaka xerox copy ng mga supporting documents nyo. Then mag-apply na po kayo dun sa mga naibigay kong agency. Ilan po yung naibigay kong agency, panoorin nyo po sa mga video ko pong na-upload. Andyan yung Bahia, Magsaysay, CF Sharp, Vikings, ang dami po dyan. Nabanggit ko po dyan sa mga video kong na-i-upload. Pag nag-apply po kayo, formal dress, long sleeve, kung gusto nyo naka-necktie, necktie. Kung college graduate, advantage, no? Pero kung hindi naman, 2 years course, pwede na. Pero high school, medyo mahirap na po tayo dyan. Yung iba nag-online, pwede naman po mag-online, pero mas maganda po ang walk-in. Hindi po kailangan ng backer dito. Hindi po kailangan ng principal ang backer. Meron man kayong backer sa agency, tinanggap kayo, pero pagdating sa principal, reject pa rin kayo. Halimbawa, hindi kayo makapasa dun sa interview ng principal. Useless yung backer. So ako nga, wala akong backer eh. Nag-apply lang talaga ako ng sarili ko lang. Kailangan nyo lang yung
knowledge and experience nyo. Yun lang po ang kailangan nyo. At kung papala rin, kikita na po kayo ng dolyares. Ang minimum na sinasahod po ng isang security guard sa barko ay 1,200 hanggang 1,008. Depende po sa barko, no? Tulad po ng sinasabi ko. Swerte nyo na lang kung mapuntahan yung barko, dun po sa maganda magbigay ng salary. Marami po kasing barko ngayon na maglalabasan. So magpasa po kayo ng resume sa iba't ibang agency. Depende na po kung sino yung mauuna. Yun po ang sunggaban nyo. Huwag po muna kayong mamili. Kung dun po kayo sa medyo maliit-liit ang bigay ng cruise ship, tanggapin nyo na, sunggaban nyo na po yan. Kasi napakahirap ng mag-apply sa isang passenger ship, lalo na kung hindi pa kayo masyadong ganun ang experience na meron kayo. So yun lang po, no, hanggang sa susunod pong muli. Sana supportahan nyo po ang aking channel para makagawa pa tayo ng maraming video, lalo na dun sa mga marami nagtatanong kung ano yung main job ng isang security guard sa barko, para po makapag-provide po tayo ng mga kaunting kaalaman, tip, guide para dun sa mga gusto mag-apply bilang isang security guard on board the ship. Maraming pong salamat sa inyo. Ayan na po, at pabalik na po kami sa barko. Tapos na po ang araw at panibagong araw na naman po bukas.